Naghiga siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Pero hindi nagtagal, napanaginipan niyang napapaligiran siya ng mga halimaw. Sobrang intense ng panaginip na napabalikwas siya ng gising, basang-basa sa pawis. Tumakbo siya sa banyo, nanginginig ang katawan at nagsuka sa inidoro. Ang sakit ng ulo niya, parang paputok. Napatingin siya sa key spell notes ni Jin, at doon, may mga salitang kumikislap. Lost Immortal Sutra. Kinabahan siya. Binuklat niya ang notes, sinuri mula harap hanggang likod pero wala siyang makita. Walang kakaiba, wala kahit anong clue, kaya't napaisip na baka animic lang talaga siya. Pagsikat ng araw, naghugas siya ng mukha sa banyo at tumingin sa salamin. Mas magaan na ang pakiramdam niya. At syempre, paano sisimulan ang araw? Game time. Kinuha niya ang phone, pinisil ang daliri, pinatak ang ilang patak ng dugo sa screen, at agad nagload ang kanyang avatar. Sa loob ng laro, laking gulat niya na nandoon pa rin si Skeleton Knight. Ibig sabihin, ang mga halimaw sa laro at sa totoong buhay ay magkaibang-magkaiba. Isang welcome discovery yun, kaya't sinubukan niyang ulitin ang laban. Pero muling tinambakan siya ni Skeleton Knight. Pagkatapos ng ilang oras ng laro, pagod na pagod si Joe. Mas mahina nga ang boss kaysa sa totoong buhay, pero dahil wala si Zan, hirap na hirap siyang humanap ng paraan para talunin ito. Ang tanging pag-asa niya ay perfect ang positioning niya at subukan pa ng subukan. Maaaring abutin ng araw ang tagumpay, at hindi rin siya sigurado kung gaano karaming dugo ang mauubos niya sa proseso. Para masukat ang risk, nag-search siya online tungkol sa blood loss. Pero sobrang dami ng impormasyon ay nakaka-overwhelm kaya sa klasikong estilo niya. Nagpasya siyang gawing simple ang lahat at kumain na lang ng mani para sa mabilisang dagdag enerhiya. Bukod doon, ang tanging kailangan lang niya ay umiwas mamatay para masolusyonan ang isyu ng pagdurugo. Pero sa huli, naisip niyang bumili muna ng pagkain bago mag-grind ulit sa mga susunod na araw. Isinuot niya ang kanyang jacket at naglakad papunta sa kalapit na grocery store, pinipili lahat ng healthy na options para masigurong sapat ang nutrisyon. Pero pag-uwi, nagsimula siyang mag-grind muli at habang abala sa matinding paglalaro, napuno ng mga delata ang tabi niya, halatang hindi nga healthy ang pinili niya pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng maraming subok, sa wakas ay namatch na niya ang Skeleton Knight. Nakahanap siya ng opening habang nasa ere at binasag ang bungo ng halimaw hanggang maging pira-piraso. Nag-drop ito ng Dimensional Crystal na level 13 na pampabilis ng speed. Proud niyang kinuha ang gantimpala, pero nang i-check niya ang stats, konti lang ang nadagdag, umabot lang ng 9. Nagtaka siya kasi dapat umabot ng 13, pero mukhang naabot na niya ang limit para sa current level niya. Pinag-iisipan niya kung gagamitin na ba niya ang Bitter Meditation para maabot ang legendary level, pero gaya ng sinabi ni Jing Deoxen, wala raw sinabi ang Bitter Meditation kumpara sa Invincible Constitution. Gustong-gusto na niyang matutunan ang isang mas mataas na key fighting skill kaya iniisip niyang subukan yung spell na ibinigay sa kanya ni Jing Deoxen. Doon biglang may pumasok sa isip niya. Agad siyang umupo sa upuan, binuksan ang PC, at isinaksak ang pendrive na ibinigay ng stepsister niya na galing sa tatay niya. Iniisip niyang baka may importanteng spell doon, pero pinagtatawanan niya ang sarili, iniisip na malabo naman. Pero pag-scan ng system sa pendrive, may lumabas ng spell na tinatawag na sun shooting. Nanlaki ang mata niya at kinurot ang sarili para siguraduhin di siya nananaginip. Alam mo, parehong sun shooting spell at invincible constitution ang makakatulong sa tao na makaabot sa legendary level at lampas pa, at parehong ginagamit para sa matitinding attack. Mas madaling gamitin ang sun shooting spell kaysa invincible constitution at mukhang ito ay isang family key spell mula sa isang tao sa Federation. Wala siyang ideya kung saan nakuha ng tatay niya ito. Naisip niya na baka nakuha ito ng tatay niya sa koneksyon ng pamilya at binayaran para makuha. By the way, ang family ay step family ng bida natin. Pero mabilis din niya itong iniwaksi. Kumbinsidong hindi naman yung tipo ang tatay niya na gagawa ng ganun para sa kanya. Biglang tumunog ang telepono ng tatay niya, tumatawag ang bida. Nagtataka ang tatay kung bakit tumatawag siya ng ganoong oras, at pagsagot niya ay tinayra agad ng bida, tinatanong kung buhay pa ba siya. Naguluhan ang tatay at di alam ang isasagot pero biglang nap-icon at sinabihang,
Kumatok ka nga sa kahoy, gunggong. Mukhang ayos naman ang tatay niya at nag-check lang talaga siya, pero naging seryoso na agad ang bida at nagsabing may tanong siya. Sinabihan siya ng tatay na sige magtanong na. Kaya tinanong niya kung saan nakuha ng tatay ang sun shooting spell. Mahabang katahimikan. Tapos tinanong ng tatay kung anong sun shooting spell ang pinagsasabi niya. Nagulat ang bida at agad ulit nagtanong kung hindi ba niya sinabi kay Ang Jing na ibigay yun sa kanya. Mabilis sumagot ang tatay na hindi siya interesado sa cultivation kaya wala siyang dahilan para kumuha ng ganyan. Nadismaya ang bida nang malaman na hindi talaga siya pinag-isipan ng tatay niya ng ganon. Pero nalito pa rin siya kung bakit sinabi ni Ang Jing na galing yun sa tatay niya. Lalong gamulo ang lahat. Dinagdag pa ng tatay na baka regalo yun mula kay Ang Jing. Tinanggap ng bida ang sagot na ito at biglang binaba ang tawag na ikinainis ng tatay pero kalmado rin at nagpasya na lang magtanong-tanong kung sino nga ba ang nagbigay ng sun shooting spell sa anak niya. Balik sa bida, pinag-iisipan niya kung bakit parang may espesyal na interes ang family sa tatay niya. Nalilito siya kung bakit siya hinarap ni Jing sa school at muntik pang hindi makatest dahil sa stepbrother niyang si Inspector Ang. Tapos bigla-bigla siyang binigyan ng napaka-rare na key fighting skill. Hindi ito tugma sa kahit anong kwento kaya nagpasya na lang siyang mag-focus sa pag-practice ng spell kaysa mag-alala kung sino ang nagbigay. Habang unti-unti siyang nakakatulog, biglang bumilis ang tibok ng puso niya at nakaramdam siya ng kaba. Biglang nakita niya ulit ang mga demonic na kamay na inaabot siya. Nang hawakan siya sa leeg, nagpanik siya at biglang nagising, basang-basa ng pawis. 2 beses na niyang napanaginipan ang nakakabaliw na bangungot kaya kumbinsido siyang si Jing Deoxen ang may gawa nito. Dumiretso siya sa lababo para maghilamos at pumasok sa isip niya ang mga sinabi ng matanda. Napatingin siya sa maliit na notebook at nag-isip kung makakatulong yun para matigil ang masamang panaginip. Pagkatapos magbasa ng mga kakaibang notes ng ilang oras, unti-unti niyang naiintindihan ang koneksyon ng ki at ng human magnetic field. Pero bago siya mas lalong lumalim sa nerdy na bagay na yun, biglang nag-ingay ng malakas ang sikmura niya at naalala niyang sobrang tutok niya sa pagbabasa kaya nakalimutang kumain. Tumayo siya, kumuha ng isa pang mangkok ng instant food, at dumighay ng malakas, sobrang busog. Pagbalik niya sa pagbabasa, nakalimutan na niya kung saan siya huminto. Sandali siyang nag-isip at nagpasya siyang balikan ulit yung notes. Pero habang tumitingin siya, pakiramdam niya parang ngayon lang niya ito nababasa, na para bang hindi niya ito nabasa dati. Kahit hindi naman siya ganun kagaling mag-memorize, mahirap pa ring paniwalaang makakalimot siya ng ganun kabilis. Pagbalik niya sa simula ng pagbasa, sa wakas ay nakarating siya sa bahagi tungkol sa CH spell at sa human magnetic field, pero bigla namang pumasok sa isip niya kung na-off niya ba ang ilaw sa kusina. Kahit ilang ulit niyang isipin, hindi niya talaga maalala kung pinatay niya ang ilaw doon. Naiinis siya at sinubukan muling basahin ang libro pero napansin niyang nakalimutan niya lahat ng nabasa niya kanina. Huminga siya ng malalim, nag-God mode, at sinubukan pigain ang bawat piraso ng impormasyon mula sa notes. Pero kahit anong pilit ng konsentrasyon niya, palagi siyang nadidistract at nakakalimutan lahat ng naalala niya. Pinaka-weird na nangyayari ito, tuwing madidistract siya, nawawala lahat ng memorya ng binasa niya. Pero determinado pa rin siya, bumalik sa God mode, at nagpa siya na lang na kopyahin ang laman ng notes sa sarili niyang notebook. Pero pagdampi pa lang ng ballpen sa papel, nakalimutan na naman niya lahat. Sinubukan naman niyang kunan ng picture ang notes pero pumalpak din, hindi mabasa sa capture ang text. Ang weird daw talaga at napaisip siya kung pag tinabi niya ang libro ay babalik ba sa normal ang utak niya. Biglang tumunog ang phone niya na may unknown caller tag. Sinagot niya ito, at si Xuan pala yun sa kabilang linya na nagtatanong kung napili na niya kung saang university siya mag-e-enroll. Mukhang sobrang na-addict siya sa paglalaro nitong mga huling araw kaya nakalimutan niya ngayong araw pala lalabas ang results. Tinanong ni Xuan kung gusto ba niyang mag-aral sila sa parehong university. Sagot naman ng bida kung alin ang tinutukoy niya. Lumalabas na si Leon ang top 1 at si Joe ay second place. Kaya mayabang na inanunsyo ni Xuan na sa Sunset College siya papasok.
Napaisip si Joe kasi narinig niya na kamakailan lang nadiskubre ng Sunset College ang bagong dimensional realm at isang symbiotic pet kaya ito ang top choice para mag-enroll. Pero bigla siyang kinabahan nang marealize niyang ang Luoyang ay teritoryo ng ang family at ayaw niyang masangkot pa sa mga kapatid niya. Kahit ganun, bumalik siya sa paglalaro. Habang naglalaro, kalaban niya ang parang mosquito enemy. Nagsiklab ang apoy sa kamao niya at inihagis sa lamok pero mabilis itong nakailag at hinati siya sa dalawa. Naiinis siya na kahit tinalo na niya ang Skeleton King, hirap pa rin siya sa maliit na insekto. Hindi niya inasahang mahihirapan siya sa silver-winged mosquito na sobrang bilis at kaya pang lumipad kaya halos di niya ito mahuli. Biglang may kumatok sa pinto at napatigil siya. Agad siyang lumapit para buksan at nagulat nang makita si Leon nakatayo sa labas. Ang weird makita ito ng ganito kaga sa umaga pero si Playboy ay hindi na nagpaalam at diretsyong pumasok. Nagtanong ang bida kung anong ginagawa ni Jan doon at sinabing hindi pa siya sigurado kung mag-e-enroll nga ba siya sa Sunset College. Inabot ni Xuan sa kanya ang isang libro at sinabing tingnan niya. Binuklat ni Joe ang mga pahina at tinanong kung ano yon. Ipinagyabang ni Playboy na lihim na dokumento yun mula sa Sunset College at pinasuri ito kay Joe. Habang tinitingnan niya, itinuro ni Xuan ang isang drawing at ipinaliwanag na ito ay isang nilalang mula sa dimensional realm sa visceral form. Ipinagmalaki niyang ganitong klase ng nilalang ang lumitaw kamakailan sa bagong realm na nadiskubre ng Sunset College. Medyo kinilabutan si Joe sa sobrang enthusiasm ni Xuan at tinanong kung ano bang espesyal doon. Biglang ninas at nadismaya si Xuan at sinagot siya ng pasigaw kung naiintindihan ba niya ang kahalagahan ng ganitong klaseng symbiotic pet. Ipinaliwanag ni Xuan na kung halimbawa mawala ng puso si Joe sa laban, kaya nitong palitan kaagad at bigyan siya ng pangalawang buhay. Kahit narinig na lahat ng iyon, parang clueless pa rin si Joe na ikinainis ni Xuan. Naiintindihan naman ni Joe ang halaga ng symbiotic pet pero hindi siya excited sa mga sorpresa ni Xuan. Ibinunyag pa ni Xuan na ang dimensional realm ay nasa jurisdiction ng Sunset College kaya tanging mga estudyante lang nila ang makakapasok. Dagdag pa niya na kung ilalabas sa publiko ang balita, dadagsain ito ng mga top students mula sa buong mundo pero limitado lang ang kota. Dito na talaga naengganyo si Joe at mabilis na pumayag na mag-enroll sa Sunset College. Binanggit ni Xuan na may chismis na pati ang family ay papasok din sa Sunset College. Biglang kinabahan si Joe at napansin ni Xuan ang takot sa mukha niya kaya tinanong siya kung bakit siya mukhang natatakot. Nagkibit-balikat lang si Joe at sinabing hindi naman siya takot. Kinumpirma niyang magpapasign up na siya ngayong araw. Sinabihan siya ni Playboy na mag-empake na dahil pupunta sila ng Luoyang gamit ang Lamborghini nito. Makalipas ang kaunting oras, lumipat naman ang eksena sa isang parang headquarters ng FBI o kung anumang ahensya, kung saan dalawang opisyal ang abala pa ring tinutunton si Jin Deoxen. Binuksan nila ang security footage mula sa Changjun Road at nakita sa video ang bida natin. Nagsimula silang maghinala na baka konektado si Joe kay Jin Deoxen. Samantala, sa isang mabilisang highway kung saan mukhang uulan na ng malakas sa lungsod, lumaragasa sina Joe at Xuan sakay ng Lamborghini. Sobrang saya ni Joe habang nagmamaneho pero nag-aalala din siya kasi matagal ang biyahe nila. Kailangan pa nilang iwasan lahat ng lugar na malapit sa mga dimensional realm. Iniisip din niya ang challenge ng laro niya na halos dumb-oble ang hirap, kaya naisip niyang baka puro dugo lang ang masasayang kung maglalaro pa siya. Sumulyap siya kay Xuan na nakasandal lang sa passenger seat at medyo antok na. Unti-unting inaantok din si Joe pero bigla niyang niyugyug ang sarili para magising. Sigurado siyang kung makatulog siya sa sasakyan at atakihin ng sleep paralysis, yari siya, pero di rin niya maintindihan kung bakit parang nahihilo at nilalagnat siya. Naalala niya bigla yung sinabi ng matandang si Jean, na mahalagang maging malusog kung gusto niyang makabighani ng mga babae, at ang pagiging matamlay ay hindi uubra. Kaya dahil doon, nagpasya si Joe na dapat alagaan ang kalusugan niya at maglaro ng tama at hindi sobra. Kinakabahan si Joe habang iniisip ang matandang Jean, seryoso siyang kung magkikita sila ulit ng matandang yon, bibigyan niya ito ng sermon. Simula raw nung makilala niya yon, parang laging bagsak ang pakiramdam niya. Determinado siyang makaganti balang araw pag mas malakas na siya. Pero biglang may naramdaman siyang kakaiba sa loob niya.
Hinugot niya mula sa bulsa ang notes na ibinigay ng matanda. Kumikislap ng enerhiya ang pangalan sa pabalat. Bago niya ito buksan, tinignan niya muna si Xuan na malalim pa rin ang meditasyon at naisip niyang hindi siya mapapansin. Nainip na rin siya kaya inisip niyang basahin na lang ito para pampalipas oras. Pagkabukas niya ng notes, biglang lumitaw ang mga salita at may dilaw na enerhiya na umikot sa dibdib niya. Pagkalipas ng sandali, naglaho na ang notes ng Lost Immortal Sutra, at pagmulat niya ng mata, nakita niyang walang laman ang kamay niya at naguluhan kung ano bang nangyari. Iniisip niya kung nanaginip lang ba siya. Pero pag pumikit siya ulit, bigla siyang nakatayo sa gitna ng isang enchantment circle. Napabalikwas siya at nagising muli. Mukhang mula nung matapos niyang basahin ang Lost Immortal Sutra, naipon sa loob niya ang lahat ng enerhiya. Pagtingin niya sa system stats, napansin niyang ang dati niyang chi spell ay napalitan ng Lost Immortal Sutra. Nag-concentrate siya at may kumikislap na liwanag sa kamay niya. Na-realize niyang hindi na niya magagamit ang Bitter Meditation dahil napalitan na ng Lost Immortal Sutra ang panel. Hindi ako magpapaka-plastic, sa mana system nila, sobrang konti pa ang na-explore. Pero napansin din niyang nabasag na niya ang siyam na point attribute limitation ng mortal stage. Masaya siya kasi naging mas malakas siya. Sa totoo lang, masaya si Joe na nakilala niya si Jean Deoxon. Pagdating nila sa malaking mansion, pinakalma siya ni Xuan na siya na ang bahala sa mga bagay tungkol sa Sunset College at sinabi niyang manatili na lang si Joe doon hanggang magsimula ang klase. Expected na siguro ito mula sa mayayaman, kaya nilang bumili ng mansion kahit saan. Pag-settle nila sa sala, nagdala ng maiinom si Xuan para sa kaibigan niya. Tinanong ni Joe kung mag-isa ba siya dito at walang katulong. Tumango si Xuan. Inalok siya ni Xuan ng kakaibang hybrid na lata ng Coca-Cola at Pepsi. Habang umiinom sila, biglang tumunog ang telepono ni Xuan. May kausap siya sandali, at pagkatapos ay sinabi kay Joe na magpahinga na lang muna doon dahil siya ay may aasikasuhin sa labas. Mag-isa na si Joe kaya nagsimula siyang maglakad-lakad sa bahay at mabilis na hinubad ang coat. Sinimulan niyang suntukin ang hangin habang iniisip na ang power punch ay nangangailangan ng malaking galaw kaya mahirap gamitin para sa isang tumpak na 1-inch punch. Naalala niya nung sinubukan niyang gamitin yun sa nakakainis na silver-winged mosquito pero madali siyang naiwasan ng insekto. Kailangan daw niya ng bagong teknik para dito. Bigla niyang naalala ang skill na nakuha niya, skeleton palm. Tumingin siya sa kamay niyang may usok-usok pa. Alam niyang mababa lang ang rank ng skeleton palm kaya baka di masyadong effective pero nagpasya siyang pagpraktisan pa rin. Pag-swing niya ng kamay, may biglang umikot na wind blade sa paligid. Napansin niyang mabilis ito kaya surprisingly magandang match para sa 1-inch punch niya. Kaya tinuloy niya ang training hanggang sa sobrang mapagod siya. Naisip niya na kahit rank 1 chi fighting skill lang ito, sobrang dami nitong kumonsumo ng chi. Pagkatapos, naisip niyang subukan ito sa laro. Kinuha niya ang phone, pinatakan ng dugo, at agad lumitaw ang avatar niya. Nakakatawa, yung avatar niya bumagsak mismo sa ibabaw ng isang mutated ant. Mukha itong sobrang galit at umatake agad sa kanya, mukhang mapapasabak na naman siya sa laban kasi ang chi niya pagkatapos ng training session. Pero kahit papaano, nagawa niyang makaiwas sa atake. Sa ikinagulat niya, bahagyang bumalik ang chi niya dahil sa Lost Immortal Sutra, na nagpapabilis din ng kilos niya bilang bonus. Pagkatapos, pinakawalan niya ang pinaghalong dalawang skill na tinatawag niyang 1-inch skeleton palm, tinamaan ng direkta ang langgam at nagdulot ng malaking pagsabog na tuluyang pumatay sa maliit na halimaw. Pagkatapos noon, biglang may lumitaw na system window na nagpapakita ng achievement. Umabot na sa level 10 ang skeleton palm niya at na-upgrade ito sa ash palm. Namangha siya at napansin na 5 puntos na ng chi ang kinakain ng skill na ito, na halos kasing lakas ng power punch niya. Sabik siyang subukan ang bagong lakas na ito, pero dahil sobrang hina ng mutated immense strength ant, nagpasya siyang subukan ito sa skeleton knight. Nang pinindot niya ang icon para sa dungeon na iyon, bumagsak ang avatar niya sa Gida City. Doon niya naalala na dahil natalo na niya dati ang Skeleton Knight, makakaharap lang niya ulit ang Skeleton King kung mamamatay siya at magre-respawn. Kaya, kahit ayaw niya, hinayaan niyang patayin siya ng mga maliit na skeleton. Matapos ang maraming ensayo gamit ang mga bagong skill niya, mas anay na siya sa attack patterns ng Skeleton Knight.
Ginamit niya ang bilis niya para umiwas at umatake mula sa likuran gamit ang ashpalm na iyon, isang bagsak lang, durog ang bungo ng skeleton. Pagkatapos ng ilang sandali, may isang babae ang pumasok sa mansion. Pagkakita sa kanya doon, tinawag siya ng may diin at dahil doon ay nagising siya. Nagulat siya at dali-daling umupo at nagtanong kung sino siya. Galit na tinanong ng babae kung bakit siya mag-isa at nasaan si Lewon. Sinabi niyang umalis si Lewon, na pinaghinalaan ng babae na baka kasama ito ng mga babae o mga kahinahinalang tao na naman. Minura siya ng babae dahil lagi raw siya umiiwas tuwing sinusubukan siyang kausapin. Pagkatapos ng kakaibang komentong iyon, tumalikod na sana ang babae pero biglang huminto, hinawakan ang kamay niya at sinabing pwede raw siyang magsilbing stopgap. Hinayla siya ng babae kahit ayaw niya. Pagkatapos, humarap ulit ito at pinaalalahanan siyang siya ang ate ni Lewon. Bilang kaibigan ng kapatid niya, may hihilingin siya rito. Naalala naman ng bida natin na kaibigan nga niya si Xuan, Lewon, ngayon dahil sa lahat ng tulong at pabor na nagawa nila para sa isa't isa. Pero kung siya lang, mas gusto niyang umiwas sa gulo at mag-enjoy ng tahimik na oras para maglaro. Nang binubulong niya ito sa sarili, tinanong siya ng babae kung ano raw ang sinasabi niya. Agad niyang itinanggi at sinabing wala. Sinabihan siya ng babae na magayos at magbihis ng maayos. Sumang-ayon siya at makalipas ang kaunting oras, nakarating sila sa Sunset College Pet Arena. Punong-puno ito ng mga ilaw na parang Neon City. Pagdating nila, bumaba sila mula sa big bike nila at sinalubong sila ng dalawang babae na nandoon na. Sinabi ng ate ni Lewon na wala naman siyang kailangang gawin kundi tumayo at cheer lang para sa kanya. Sumang-ayon ang bida at agad na naglaro ng paborito niyang game, na ikinainis ng babae. Habang damadami ang tao, may isang nagsabi ng pagkamangha na naroon ang ate ni Lewon. Nagtaka sila kung bakit wala si Zan at yung lalaking kasama ng girlfriend niya ay nang asar pa na baka raw takot si Xuan. Pinutol siya ng ate ni Lewon at sinabihang tumigil dahil kaya niyang tapusin silang lahat mag-isa. Pagkatapos, humarap siya sa babaeng kasama ng nang-asar na lalaki, tinawag niya itong Su at pinapaalala na dahil magkasama nilang pinatay ang mutated ancient warhorse, bakit kinukuha ni Su ang symbiotic egg para sa sarili? Nagkunwari namang takot si Su at nagtago sa likod ng boyfriend niya, sinabing siya raw kasi ang nakapagbigay ng huling fatal blow kaya kanya raw iyon. Sumasabat naman ang boyfriend na napagkasunduan nilang maglaban-laban at kung sino ang mananalo, sa kanya mapupunta ang itlog. Sinabihan niya ang ate ni Lewon na huwag daw basta magturo. Pagkatapos, kinausap ng ate ni Lewon si Gaang at sinabing baka mas mabuting ibigay na lang niya ang itlog ng walang laban, dahil alam naman daw nila kung sino ang mananalo. By the way, ang pangalan ng ate ni Lewon ay Wing. Pero grabe ang kay-abangan ni Gaang, tinawag pa niyang junior si Wing at ayaw daw siyang labanan kasi unfair advantage raw iyon. Ngumiti pa siyang mayabang at sinabing may kasama siyang ibang lalaban para sa kanya. Biglang may mga yabag na narinig, kaya napatingin si Wing. Mula sa dilim, may lumabas na isang lalaki, isang sophomore na ang pangalan ay Gan. Sobrang tindi ng aura niya, kaya pati si Wing na kanina ay angas ay nervyos. Pati ang bida natin ay ramdam ang mabagsik na aura ni Gan, at pati ang mga tao sa paligid ay nanginginig sa takot. Pagkatapos, nagharap na ang dalawa. Tinangkang asarin ng kalbo si Wing para pa-ataken siya. Bilang tugon, naglabas si Wing ng matinding aura at handa siyang lumaban mag-isa. Pinayuhan naman siya ng kaibigan niyang huwag labanan ang halimaw na iyon at mas mabuting ibigay na lang ang symbiotic egg. Nagtanong ang bida kung sino ba talaga si Gan. Agad na sumagot ang takot na babae na kilala siya bilang The Devil sa school.